Libre? Ang kabarasa? Hindi nga. Magandang araw kabarasa. Muli, ito ang inyong Teacher Bird o mas kilala sa tawag na payasong guro. Tulad ng isang payaso na nagbibigay ng saya at mahika, ganoon din dapat natin kilalanin at pasukin ang makulay na mundo ng pagbasa. Magandang araw! So ngayon, sa palabas na ito, sasagutin natin ang napakatagal ng tanong o paulit-ulit na tanong sa ating programang Kabarasa or Pagbasa. Ang kabarkada sa pagbasa. Teacher Bert, libre ba talaga yan? Teacher Bert, paano yung ganito? Libre ba yon? Sige na nga, sasagutin na natin. Opo, yes, yan ang malutong-lutong kong sagot. Libre po lahat dito sa Kabarasa. Magsimula doon sa mga worksheets or printed reading materials na ibinibigay natin sa mga bata para sagutan nila pagkatapos natin turuan sila. Libre po yon. Pati minsan yung mga envelope, ayan po, kung makikita niyo yung mga dating Kabarasa, may mga envelope sila, libre po yon. Pero sa ngayon, inaayos natin yung palibre pa nating envelope. So, for the meantime, may temporary envelope sila dito na dinadala. Pero, libre po lahat. Pati yung effort ng inyong lingkod, pati yung kuryente, pati yung mga libro dito, libre pong gamitin ng Kabarasa. Basta't iingatan lamang nila. Kung ikukwento ko nga lang sa inyo yung pinagmula ng programang ito o kung paano kami nagsimula, talagang napakahabang kwento. But to make this story short, 5 years na po ang ating programang pagbasa. Ayan. Ibig sabihin, marami na tayong mga batang naturuan. Yung iba, umalis na lang kasi syempre may mga personal na problema, lalong-lalo na dito sa Kabarasa. Talagang ang isa sa pinaka-effort ng magulang ay tumulong sa pamamagitan ng kanilang lakas sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan ng ating Kabarasa Center. At isa pa, yung paghahatid sundo. So, hindi naman natin ikaila na marami tayong ginagawa sa buhay, lalong-lalo na ang mga magulang. Minsan, hindi naman minsan, palaging weekend pa naman itong Kabarasa reading session natin dahil yun lang ang available na time ng inyong lingkod. Pero pag bakasyon, bumabawi tayo. Tulad ngayong bakasyon, thrice a week silang pumapasok. Pero kung pasukan na, every week, Sunday na lang kami pumapasok or nagkikita-kita dahil yun na lang talaga yung pinaka available time ng inyong lingkod. Pero sa every Sunday na yan, sinisiguro natin na may matututuhan na bago sa pagbasa ang mga batang ito. Ayan. So, talagang ang Kabarasa ay isang pagkakawang gawa ng inyong lingkod simula noong pandemya hanggang sa kasalukuyan dahil binayayaan na tayo ng ating Panginoon ng kasanayan, katalinuhan at kaalaman tungkol sa pagtuturo ng pagbasa. Bakit hindi natin ito maibahagi? Hindi lamang sa 4 na sulok ng silid-aralan na kung saan ako nagtatrabaho, kundi pati sa ating mga kabataang tunay na nangangailangan ng pagkatuto nito. Kung babalikan natin yung interview namin sa Rated K with Coroina Sanchez, ang sinagot ko doon, hindi lang nagtatapos sa 4 na sulok ng silid-aralan ang responsibilidad naming mga guro. At hanggang ngayon, pinanghahawakan ko po yun. It really takes a village, to educate or to raise a child. Kailangan nating magtulungan at magkaroon ng pagkakaisa para sa mga bata ito, para sa mga kabataang nais matuto at makapag-aral, lalong-lalo na sa larangan ng pagbasa. Dahil ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero paano sila magiging pag-asa kung mismo tayo ay walang ginagawa nang simula pa lang na musmus pa lamang sila. Kaya napakagandang turuan o i-mold ang isang bata na bata pa sila. Kasi ito yung magiging pundasyon nila sa kanilang paglaki. Napakalaki o napakahalagang doon tayo mag-invest para sa kanila.